From a cognitive science perspective, teaching a foreign language or second language inside a classroom is actually an attempt to manipulate, influence, and facilitate the natural process and natural sequence of our brain in learning a foreign language. However, hindi lahat ng language acquisition scholars ay naniniwalang posibleng i-manipulate, i-influence, at i-facilitate ang language learning ng mga bata. Base ito sa tinatawag na natural order hypothesis na nag-a-argue na merong tamang sequence and tamang edad para matutunan ang mga certain grammatical structures. Therefore, kapag itinuro mo ang isang grammatical structure na hindi pa ready ang isip ng mga bata, kahit paulit-ulit ka na parang sirang plaka na ituro ito, hindi nila ito matututunan. So, naisip ng mga educators, ganun naman pala eh. Hindi naman pala natin kayang i-manipulate or i-influence or i-facilitate ang natural process and fixed sequence of learning grammatical structure. So, bakit kailangan pa natin mag-focus sa pagturo ng grammar? Hayaan na lang natin na mag-communicate ang mga bata kahit mali-mali ang grammar nila, hoping that they are going to acquire certain grammatical structures that are suited for their age. Ito yung punot dulo ng methodology na tinatawag na communicative approach to language learning and teaching. Pero ang tanong mga kaaral, tumpak kaya ang teaching methodology na hinugot mula sa natural order hypothesis? Tumpak kaya ang teaching implication na kinuha nila doon sa hypothesis? Yan ang sasagutin natin sa next video.